nang dahil lang sa surprise rally ng iglesia, i-cancel yung pag-attend mo sa labas. Anong ibig sabihin nun? Sobrang natakot na ang palasyo. Nataranta sila, aburido sila, hindi nila natunugan na magkakaroon ng rally, surprise rally. Kasi halos sa lahat ng rally ng iglesia, announce eh. Correct me if I'm wrong. First time ko lang itong na-experience, nabalitaan, nakita, na ang ating kapatirang Iglesia ni Cristo ay surprise rally. At dahil sa na-surprise, ang palasyo, hindi na nila alam anong gagawin. To a point na i-cancel ang appointment sa labas. Kung ako ang presidente at confident ako na tama ang ginagawa ko, why will I cancel? I have the whole AFP. I have the whole PNP. I am the commander-in-chief. E di pagwardyahan ko ng libo-libong sundalo. Example, mayroon akong speaking engagement sa isang paaralan. O may opening ceremony, launching. E pagwardyahan ko ng ang daming sundalo. Ang daming pulis. Bakit ika-cancel? Oh, again, I might be wrong. Tingin ko lang, natatakot ang Pangulo. Wala na siyang confidence sa kanya. Kung anong mangyari sa kanya, kaya i-cancel na lang bigla. And now the end is near, and so I face the final curtain. Oh no! My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full. I traveled it, and every highway, and more, much more than this. Oh no! I did it my way. Kaya sa Malacanang, Yan, kasalanan mo kasi yan lahat, Ombudsman Boying Rimulya. Kasi gusto mong galitin itong mga kaanib sa IHC. Gusto mong subukan kung hanggang saan talaga ang gagawin po ng IHC. Ikaw ang may kasalanan kasi kung hindi mo lang sinabi na kakasuhan nyo si Senador Marcolita ng plunder, baka walang surprise rally na magaganap ngayon. Okay? Kaya, Mr. President, yang si Ombudsman na yan ang may kasalanan kung bakit kayo natataranta ngayon. Okay? Kansilado na ang appointment, mga kababayan. Hindi na po nila alam ang kanilang gagawin kasi hindi na po nila kontrolado itong rally na ito kasi surprise nga ito, mga kababayan. Hindi sila nakapaghanda. Okay? Kaya yung pinakamagaling nilang detective, mga kababayan, si Detective Conan, ay hindi po yata na tulugan na merong gagawing surprise rally itong INC, mga kababayan. Ito po, sabi po ni Madam Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, na natip kaya kay BBM yung surprise rally ng Iglesia ni Cristo. Okay, tapos ito si Detective Conan, mga kababayan, na magaling sa tip-tip, ay sumablay po, mga kababayan, hindi po nakatunog. Okay, palpak. Kaya ngayon, ayan, naghahanap kayo ng sakit ng ulo, ayan, harapin nyo yan. Okay, at hindi pa po natin alam, mga kababayan, kung hanggang saan ang rally na yan. Hanggang kailan at hanggang ilang araw, mga kababayan, matatapos yan. Okay? Malaking problema po yan. Okay? Kaya kung meron kang dapat pukpukin, Mr. President, pukpukin mo yan si Ombudsman. Kasi panay papriskon kung ano-ano ang mga pinagsasabi na ikakapahamak. Okay? Ito po, pakinggan pa po natin, mga kababayan, si Mike Defensor, mga kababayan, kasi nandoon po siya sa rally ngayon, nakikiisa, mga kababayan. Ito po ang ganyang naging pahayag sa rally, mga kababayan. Pakinggan po natin. Naman ang mga INC nandito, kahit kami nandito, kami yung organisasyon namin, nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat.
at kami nakikiisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng pay plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi ng kontraktos, wala kang narinig na investigasyon, wala kang narinig na kinakasuhan. Sir, sa tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, no, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sino kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung klase ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi lang may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero, nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako. Ayan, mga kababayan, yung panawagan po niya ay maawa na kayo. Maawa na kayo, Mr. President, sa taong bayan. Masyado na po tayong magulo. Yung Pilipinas ay nakakahiya na po. Kaliwat kanan ang pagnanakaw, ang korupsyon, tapos ang kinukulong ay itong mga nagsasalita, mga kababayan, gaya po ni Senador Marcoleta. Okay, kaya itong rally na ito, tingnan po natin kung saan papunta itong mga kababayan, kasi marami na pong rally ang ginawa ang INC. Simula pa noong January 13, yung pinakaunang rally, yung INC Peace Rally, mga kababayan, hindi kayo nakinig sa panawagan na itigil yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos itong pangalawa, itong transparency, mga kababayan, ay hindi rin kayo nakinig. Matigas ang inyong mga bungo. Talagang tuloy-tuloy ang inyong mga pagnanakaw. Walang iya at talagang garapalan, harap-harapan na pinagluluko ang taong bayan. Kaya hindi kayo nakinig. Ngayon, ito na, surprise rally na. Natataranta na kayo, hindi ninyo alam kung ano ang gagawin nyo. Pati yung appointment ni Mr. President doon sa labas ng bansa ay kansilado po, mga kababayan. Kasi daw, baka pag-uwi niya, wala na siyang babalikan na palasyo, mga kababayan. Kaya yan, tingnan po natin. Alam po namin, itong si Ombudsman Remulla, na talagang gusto mong subukan kung gaano katibay ang INC. Kaya mo siguro binanggit na maglalabas kayo magsasampa kayo ng plunder kay Senador Marcoleta. Ngayon, ito, nakita mo na. Tingnan mo kung gaano katibay, kung gaano nakikipagkaisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nandyan po sila. Kahit maulan pa yan, init ng araw, at ilang araw pa yan, hanggang ilang oras ay hindi po yan uuwi hanggat hindi po nakukuha ang hustisya. Kaya sa mga kababayan po natin, hindi naman po lahat na nandyan po ngayon sa rally ay Iglesia ni Cristo. Marami pong hindi po kaanib, mga kababayan. Nakikipagkaisa sa panawagan na itigil na itong kawalang hiyaan ng ating administrasyon, mga kababayan. Ikulong na ang mga magnanakaw. Yan lang po ang pinakamagandang solusyon para mapayapa na ang ating bansa, ang bansang Pilipinas.